Magandang umaga po. Amen. At salamat po sa ating mga bisita po ngayong umaga. No? Now, tama po, once a week ang ating Bible study sa Goodwill, hindi ba? Once a week, ano? Oo, once a week yun. Okay, tayo mo lahat yung mga taga-Goodwill. Tayo mo lahat, mga taga-Goodwill. Tayo mo lahat. Tayo mo tayo. Tayo mo lahat. Ano po sa inyong pagpasensya? Okay, tapos yung bago sa Book of Psalms 144, awit 144. Now don't forget, na ipag-pray po lagi yung ating pong young youth conference, July 12 and 13. Pray po yan. At talaga naisip po na lahat ng ating kabataan ay makadalo po sa conference na ito. Dito natin po yung gaganapin. At yung ating mga kapatid mula sa Lumban ay darating. At sabi ko kay Pastor Wilson, na pagkamunta sa Taguig sila, ay kung sino yung gusto sumama sa iyo, ay kasama mo. Ito ang ating conference. Ito po yung July 12 and 13. Alas 9 hanggang alas 3 ang ating pong conference na yan. Kaya supportahan niyo po yan at ibig ko po na nakita lahat ang ating mga kabataan po. July 12 and 13. Now, Psalms 144, ang awit, chapter 144, ibig ko po sana na hawag niyo rin yung ballpen nyo at papel para inyo pong ilista yung ating pag-uusapan. Guhitan yung mga talata na ating bibigyan ng diin at pansin. Sa ganung paraan ay mapakinabangan nyo hanggang kayo ay nasa bahay. Now, Psalms 144, na verse number 1 to number 12, magkaroon tayo po ng palitang pagbasa. Psalms 144, verse number 1 to number 12. Nakita na po ninyo? Magkaroon tayo po ng palitang pagbasa. No, lakas nyo ha. Verse number 1 ako muna. Blessed be the Lord, my strength. Nakita po yun? Now, sa Bible ko, ginuhitan ko yung the Lord, my strength. Guhitan nyo rin. Nakita po? Nakita po? Oh, blessed be the Lord my strength, which teacheth my hands to war and my fingers to fight. Verse 3, Lord, what is man? Now, pinuhito mo yan, ha? Lord, nakita niyo? Nagtanong si David, Lord, what is man? Pinuhitan ko yan. That thou takest knowledge of him, or the Son of Man, that thou makest account of him. Now, ano raw ang katulad ng tao? Ano daw ang tao? Man is what? O, ano yung vanity? Walang kabuluhan. Ano yung vanity? Walang kabuluhan. Na bakit walang kabuluhan ng tao? Hindi na. Sapagkat ang tao ay what? Ano daw tulad? As what? Shadow. Ano yun? That what? Na nawawala. Nakatinig mo? Oh, verse number 5 ako, di ba? Bow thy heavens, O Lord, and come down, touch the mountains, and they shall smoke. Send thine hand from above, rid me and deliver me out of great waters, from the hand of strange children. I will sing a new song unto thee, O God, upon a psaltery and in instrument of ten strings will I sing praises unto thee. Now, ginuhitan ko rin yung verse 10. It is He that giveth what?
salvation. Ginuhitan ko din yan, no? Babalik natin mo yan, okay? Now, verse 11, read me. Ginuhitan ko din yung read me. Read me. O, alisin mo ako. Diba? Ilayo mo ako. And deliver me from the hand of strange children, whose mouth speaketh vanity, and their right hand is a right hand of what? Falsehood. Tayong lahat, that our sons may be as flock grown up in youth, and our daughters may be as cornerstones, furnished after the similitude of palace. Manalangin tayo, dakilang Diyos, ang Ama, salamat po sa umagang ito. Ako po'y dumadalangin ng iyong patuloy po na pagpapala. Ako po'y dumadalangin na bawat isa po'y bigyan mo ng unawa, ng kaamuan, ng takot sa iyo, paggalang sa iyo, at higit sa lahat din, Lord, ay pagmatanggap ang iyong mga salita. Lord, alisin mo po ang mga balakid at mapokus ang lahat ng atensyon sa iyo po lamang at sa iyo pong salita. Ako iyong abang lingkod ay umaasa po lamang upang ako po iyong gamitin. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Now, most of the time, ang isang bagay na kapansin-pansin sa maraming mga churches na katulad natin ay yung kanilang mga anak, mga kabataan na most of the time ay kapag natapos ng kolehiyo, nagkaroon ng trabaho ay nawawala na sa simbahan. Ito yung madalas na nangyayari ngayon. Nawawala na at nagiging pabayaan na kung hindi naman nawawala ay nagwawala. Diba? Mas matay. Kaya sasabihin mo minsan ay Kristiyano ba yan? Diba? At yun ay talagang kahiya-hiya sa magulang, kahiya-hiya sa church. Of course, saan nung magdating, ang tao sa ating paligid ay merong ini-expect na kakaiba kapag ikaw ay Bible believer. Hindi mo yun magtatatwa. Diba? Para bang yung bang sa'yo, walang masama na nag-beg ka, pero pag nakita mo nag-beg ako ba, pastor yun. Nakikinig ka sa akin? Amen? Sa'yo walang masama, makita ka man na umiinom ka ng light beer, kasi pang-babae lang naman, pang-babae doon. Pero pag si Rose na nakita mo nagda-live beer mo, si Rose. If alam mo siya? Oh, kasi now, ngayon, ang ating hangad ay yung bang ang mga kabataan natin, ano man ang maganap, ay talagang bumilang man ng maraming taon, kung magtatagal kasi ang Lord na bumalik, ay manatili sila sa church na tapat at lumalago. Yun ang ating hangad. Okay, you see, na talagang manatili sila. Okay, but listen to yourself, if God's people are going to have children na talagang mananatiling tapat sa church at mamumuhay para kay Christ, it is not because na sila po'y nabibili mo ng lahat ng kanilang kailangan. Okay? Ano pa? Hindi rin sapagkat meron tayong magandang programa sa church na na-entertain sila at happy sila. Kasi hindi ito ang dahilan para manatili sila sa church na lumalago at nagagamit ng Panginoon. Alright? Listen ka muli, ha? Okay? Mananatili sila sa church, lalago, magiging kagamit-gamit sa Panginoon, may magandang testimony, it is because God's people let God teach their hands to war. Natuto silang ipakipaglaban ang tama. Di ba alam natuto silang ipakipaglaban kung ano ang tama at ano yung mabuti na para sa Panginoon. Kasi yun ang pinag-usapan sa verse number 2. Balikan niyo po. Blessed be the Lord, my strength. Ano pa sa mula? Which one? Teach my what? My hands to war. Pinigilog sa gabi. Purihin ang Diyos na aking kalakasan, na siyang nagturo sa akin paano ako makipagdigma. Narinig mo yan?
ng espada. Oh, okay? At ang Diyos nagturo sa kanya kung paano, kung kailan at paano siya makikipaglaban. Oh. Now, our church needs is also young people na lumalago, no? At talagang may karanasan sa buhay na kaya sabihin na bagamat may problema, may bagyo, may suliranin, may tukso na dumating sa kanya, pero purihin ng Diyos na aking kalakasan. Bakit naranasan siya ng buhay? Okay? Now, ngayong umaga, aking paksa, I hope na makaluwaan niyo po ako ito po. Okay? Sabi ko sa kanina, the very reason kung bakit magkakaroon tayo ng young people conference ay sapagkat may sa mga nakikita ko na nagaganap sa maraming kabataan ngayon. Maging sa mga young people ng ibang mga churches. Okay? Kaya concern ako sa next generation. Concern ako sa mga bata nito, mga anak nyo. Kasama ng aking apo. Okay, iniisip ko lagi na siyempre, ang pagbalik ni Kristo para magdanako sa ating gabi, anong mga oras pwede siya dumating? Pero paano kung magtagal pa? Sana nga wala. Paano kung bumilang pa ng 20 years? Baka wala na kami ni Alfred. Siyempre, ang babalik dito ay yung next generation. Sila Justin, sila Kambal, yung apo ko, baka singer dito. Diba? Pero, kung sinanaan na ito, ganito pa kaya ang nangyayari? Nakikinig ka sa akin? May soul winning pa kaya? Ang preaching pa kaya ay talagang Bible preaching, straight kung anong kailangan, hindi kung ano gusto mo. Yung pa kaya? Ang Bible kaya, King James pa rin. Ang kinaawit pa kaya ay Baptist hymn pa rin o hell song na. Baka may dancing na, baka mayroon na. Yan. Are you with me? Are you with me? May invitation tayo. Hindi ba? Na yung napakinggan mo, okay, i-promise mo sa Lord na gagawin mo. Kung may mali ka, kung may kasalanan ka, dito pa lang, i-confess mo na at huwag mo nang gawin. Nakikinig ka sa akin? Pero paano kung nangyari yung next generation mo ito? Meron pa rin kayong invitation? Meron pa rin ba kayong challenge? Or, katulad na ng maraming mga church ngayon, na parang bang pagpasok sa trabaho, anong tawag doon? Type lang pa ba? Gumagay ka ba kayo? Kadalala? Type lang. Okay? Nakapasok na ako. Then, uwi na ako. Yun ang takbuhan ng maraming church ngayon. Di ba namin? Pagkalimutan ng oras, uwi na, nakapagsimba na ako. Akala nila ang Christian life, ganun lang. Alright? You see? So Christian, we are battling for the next generation. Inakita tayo. Battling for the next generation. Okay? Yes, we are battling, no? Ating ipinakikipaglaban itong susunod nating henerasyon. Ano po? At ang ating church, gaya po ni David, ay meron siyang kailangan. Kasi kailangan din ng bawat magulang na maranasan at ituro sa kanilang mga anak. Number one, vision. Okay. Sapagat tayo pinakikipaglaban para sa ating susunod na henerasyon, number one, we need to have the right view of God. We need to have what, Takalakas? Yes, the right view of God. We need to see God as our strength. God is our what? Okay, don't forget that. Mahalaga na alam natin
kung saan nanggagaling ang ating lakas. Mahalaga na alam natin saan nanggagaling ang ating supply. Mahalaga na alam natin saan nanggagaling yung ating tagumpay sa mga problema, tukso na dumarating sa ating buhay. Mahalaga na alam natin ang ating lakas hindi galing sa gym, hindi galing sa vitamins, hindi galing sa mga organic na kinakain natin. Ang ating lakas galing lahat sa Panginoon. Meron tayong Diyos na dapat natin pinasasalamatan araw-araw. Arinig mo rin? Meron tayong Diyos na ating pinagtatanang utang na loob na bumubuhay pa po pa sa atin. Mahalaga yan. If not, lalaki kang humble. Lalaki kang walang utang na loob na akala mo kung bakit nabubuhay ka pa sa parang magaling ka. We need to see God as our what? Strength. Okay? Siya ang ating lakas, siya ating talumpay. Siya ang dahilan kung bakit nabubuhay pa tayo. Di ba ano siya? Amen? God is a person. God is a person. Okay? Nag-iisip, may damdamin, may plano sa buhay natin. Nakikinig. Nakikinig ka sa akin, nagre-response kapag tumatawag ka sa Kanya. Okay? Siya nagbibigay ng lakas sa atin. Okay, verse number 1, blessed is, okay, pakilakas, blessed be the Lord, my what? My what? My strength. Okay? You see, siya yung ating lakas at siya rin ang ating right teacher. Kasi siya din yung ating right teacher. Maliwanag ba? Hindi yung turuan din tayo. Which teacher my hands to what? To what? To war. And what? My fingers to what? To fight. Nakita mo yun? Ano yun siya? Nagtuturo siya. Okay? Kaya mahalaga na pahintulutan mo siya to tell you when and how to war. Mahalaga na pahintulutan mo siya na, Lord, ipaalam mo sa akin, ano ba yung plano mo sa buhay ko? Ano ba yung kalooban mo para mo sa akin? Lord, not my will but thine. Hindi dapat na mas marunong ka sa Kanya. Hindi dapat. Nakikinig ka sa akin? Sabi nga ng Kawika 3:5, trust in the Lord, magtiwala ka sa Diyos ng buong puso mo at huwag kang manali sa iyong sariling kaunawaan. Paliwanag ba? The right view of God. We need to seek God, our strength. Ano ho? Okay? Kaya nga, sabi ko, kaya nga, huwag daw mo akalain na yung lakas mo galing sa gym, sa vitamin, sa doktor mo. Don't trust your flesh to give you strength. Lahat tayo, hindi pa palakas, lahat tayo, nangihihina din. Hindi tayo laging malakas. Paliwanag ba? Hindi tayo laging malakas. Okay? Lahat ng meron tayo papalipas. Yung beauty mo, lumilipas. Yung kagwapuhan mo, nawawala. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Yung talino mo, humihina din. But thank God, meron kayong Diyos na hindi nagbabago. Tapat nagbibigay sa atin ng kalakasan. The right view of God. Ang Diyos ang ating kalakasan. Okay? Yes, kailangan natin yung ating katawan, hindi mo ba? Para mabuhay tayo ng matagal-tagal. Para makapaglingkod pa tayo sa Panginoon. Ang ibig sabihin, to win this spiritual battle, we need the strength of God. Amen, Christian? Amen? In Ephesians chapter 6, verse number 10. Ephesians 6, number 10, tingnan niyo po, sabi ni Pablo, be strong in the Lord. Magpakalakas kayo sa Panginoon. Be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against spiritual wickedness. Kapakita na bilang Kristiyano, huwag mo rin kakalimutan na tayo ay may kalaban. Ang ating kalaban, hindi lamang, hindi dugo. Ang laban is what? Spiritual battle. Maliwanag ba? Spiritual battle. Merong diablo tayong kaaway. At huwag mong kalimutan, the devil, at nakikinig ka sa akin,
the devil is after your heart. Maliwanag ba? Ang diablo after siya sa puso mo. Kaya kita mo, may Kristiyano mainit ngayon, mamaya malamig na sa Panginoon. Kaya kita mo, may Kristiyano na ngayon, Lord, I love Jesus, I love the Lord, I love the church, I love my pastor, I love the word of God, hindi na niya love. Bakit? Because the devil is after your heart. Don't forget that. And he's after your what? Also what? Your what? Your mind. Oo, unsaved, hindi na pwedeng maposes. Pero ang diablo may kakayang mag-inject ng evil thought sa iyong isipan. Pakikinig ka sa akin? Spiritual battle. Okay? At ang diablo, hindi siya natutuwa na masaya kayong mag-asawa, na masaya kayong pamilya. Ibig ng diablo, walakin, sirain ang pamilya mo. Na paano ka magtatagumpay dyan? Hindi mo yan kaya sa sarili mong lakas. Kailangan mo lakas na galing sa Panginoon. Okay? Si David ay mighty warrior, mighty king. Pero kita mo, hindi siya nakadepende sa sarili niyang lakas. Ano sabi niya? Blessed be the Lord. Blessed be the Lord, my strength. Amen? At umaasa siya sa Diyos na binibigay sa kanyang direksyon. Paano siya lalaban? Ano makikipaglaban? At kailan makikipaglaban? Okay. Sige siya, kaya we need to have the right view of God. Okay? We need to understand that alam natin yan at maituro natin yan sa ating mga anak. The right view of God is what? Essential. Essential, kailangan yan. Okay? Ituro sa mga anak. Ibig ko rin na bigyan diin yan sa conference na darating. Young people, ang lakas natin galing sa Diyos. Ang buhay natin galing sa Diyos. At lahat ng nasa atin, na ating tinatangkin. Kasi nga ang Diyos ang honor, pero pinag-intrude niya na maging iyong pag-aari sa ngayon. Okay? Ano pa? And God is holy. God is what? Holy. God is holy. Kaya sa Christian, dapat meron tayong kabanalan sa buhay. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Ito mo ginawa ng diablo. Yung holiness, weird sa mundo. Pero yung kabarbalan, normal sa mundo. Kaya kita mo, pag may dala kang bag, may dala kang laptop, hindi ka nahihiya, pero yung Bible, kinakahiya mo. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig ka sa akin? We need to have the right view of God. God is holy. Mahalagang kakaiba tayo sa mundo. Okay? Kita mo sa mundo, normal lang yung mag-sweetheart lang pero para lang mag-asawa. Normal sa kanila yun. Sa Jollibee, sa McDo, alam mo na sa magkaling kiss. Nakikinig ba sa akin? Nakikinig ba kayo? Para mag-asawa na. Sa akin, hindi normal yun. Parang mga siya, hindi normal yun. Okay. Sabi ng Bible, it is good for a woman not to touch. It is good for a man not to touch a woman. Hindi normal sa atin. Na mag-sweetheart pa lang kayo para na kayo mag-asawa. Nakikinig ba kayo sa akin? Hindi normal yun. Okay? Hindi good testimony. Mahalaga na may pakita mo sa mundo as a Christian, may na tayo sa ating parto. Kung hindi ka makapagtis, mag-asawa ka na. Alin din? Pero sabi ko sa naglayo naman kayo, okay, natutuwa ako. Gusto ko talaga na kukuha ka ng asawa dito sa church. Magkakilala kayo. Huwag kang magligo sa unsaved. Dito ako muna kasi pero kung kayo nasa tamang edad naman, may trabaho naman, ayaw ko ng low engagement. Nakikinig ba kayo sa akin? Ayaw ko ng low engagement. Ayaw kong mahulog kayo sa pagkakasala. Okay? Okay? May trabaho naman kayo, nasa tamang edad kayo, magpakasal na kayo. Maliwanag ba? Bakit? Kasi naman tayo, right what? Right view of what? Right view of God. God is holy. God is righteous. Diba? At ang Diyos natin, ibig niya na meron tayong magandang patotoo sa
Secondly, we need to have the right view of man. Una, right view of God. Secondly, so right view of what? Right view of man. Notice verse number 3 to number 4. 3 to 4. Sabi David, Lord, what is man? Panginoon, ano ba ang tao? That thou takest knowledge of him. Or the Son of Man that thou makest account of him. Lord, ano ba ang tao? Ano ba ang tao para pahalagahan mo siya? Okay, verse number 4. Sabi niya, man's what? Man is like to vanity. Okay? Ang tao ay walang guluhan. Okay? His days are what? Ang kanyang mga kaarawan ay parang anino na lumilipas. Okay? So, tama hindi ba? Tama hindi ba? Na tayong tao, no? Ay parang alalok lamang. Tayong tao ay parang anino. Ang tayong tao ay parang sigaw, parang usok, sandaling panahon lumilitang pagdakal na pagkawit. Okay? Vanity. Pero sa kabila na pinahalagahan pa rin tayo ng Diyos. Okay? Inibig pa rin tayo. In Philippians chapter 2, verse 5 to number 9, makikita mo kung paano kanya pinahalagahan. Na si Jesus, bagamat Diyos, hindi inaling pa lang ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Kundi, nagpakababa siya, nakinig ka sa akin, nagkanyang alipin, nakitulad sa mga tao, at naging masunurin hanggang sa kamatayan doon sa krus. Bakit niya ginawa yun? Ang dahilan, sapagkat inibig niya tayong tao. Siya ba naman Diyos, nag-anyong tao, nagpakababa, nag-anyong alipin, hanggang sa krus ng Kalbaryo, pinasan lahat ng ating usa, at siya'y namatay na para sa atin. Maliwanag ba? Bakit? Dahil sa tao. Bagamat tayo ay anino lamang, usok lamang, inibig pa rin niya. You see? Kaya we need to have the right view of man. Okay? Hindi tayo panghabang panahon sa mundong ito. Tayo lahat lilipas. Nakikinig ka sa akin? Yung ating beauty, yung ating strength, yung lahat ng meron tayo, hindi panghabang panahon sa atin. In 1 Peter chapter 1 and verse number 24, read your Bible please. 1 Peter chapter 1 and verse number 24. Okay, nakita niyo po? Now, what is man? What is man? Verse 24, for all flesh is what? Taga mo? Kanina, shadow. Diba? Ikinumpara tayo sa anino. Pangalawa, ikinumpara tayo sa uso. Kasi nga, pangatlo, dito naman, saan tayo ikinumpara? For all is what? Saan tayo ikinumpara? Pangalawa, ikinumpara tayo sa damo. Diba? And all the glory of man is what? At yung lahat ng kaluwalhatian ng tao ay katulad lamang ng bulaklak ng damo. Paliwanag ba? Napakaisipin mo. Maraming pwede ikumpara sa atin. Bakit sa damo pa? Bakit hindi sa orchids? Ilang-ilang sa pakitaan ba? Saan ba? Sa kamya. Nakikinig sa akin? Bakit sa damo tayo kinuha? Upang makita mo yung aming kawalan kabuluhan. Nakikinig sa akin? You see? Lahat ng ating glory ay gaya din ng bulaklak ng damo. Ang damo ay what? Ang damo ay what? Natutuyo. Ang kanyang bulaklak ay what? Kita mo? Lahat ng meron ka lumilipas. Maliwanag ba? Lumilipas. Okay? Pero kita mo? Pero sa kabila ng lahat, pinahalagahan ka pa rin ng Panginoon. Okay? So we need to have the right view of man. Na ito ay naiintindihan mo at naituturo mo sa iyong mga anak, sa ating mga anak.
You follow me? Amen? Teach them. Una-una, teach your children what? Humility. Teach your children what? Number one, humility. You see? Una-una, makita sa iyong kababaan loob mo. Maliwanag ba? Wala kang pagmalaki. Ano man ang marating mo, ano ang meron ka, alam mo, may Diyos na nagbigay lamang yan sa iyo. Na dapat mo laging pasalamatan at lagi mong sambahin. Amen, isa? Humility. Amen? You are not somebody. You are not important. God is important. Hindi tayo. Liwanag ba? Teach them, secondly, teach them what? Thankfulness. Maging mapapasalamat ka, anak, sa lahat ng meron tayo. Maliwanag ba? Amen, Christian? Amen? Na kung hindi mo ituturo yan sa kanila at hindi mo rin dyan maunawaan, talagang mawawala ka, hindi ka tatagal. Sapagkat ang turo mo is what? Self-esteem. Alam mo self-esteem? Magaling ako, mahusay ako, mabisa ako, dakila ako. Nakikinig kayo? Yun ang turo ng mundo. Okay? Magaling ako dyan. Epektibo ako dyan. Taliwas sa turo ng ating Panginoon. Without me, you can do nothing. Nakikinig kayo? Anong turo ni Kristo? Without me, you can do nothing. Paliwanag ba? Ano ba turo ng Panginoon? Pride cometh before destruction. God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Magpababa ka sa harap ng Diyos, itataas ka niya. Sapagat ang nagmamataas, kanyang ibababa. Dapat ang nagpapakababa, yun ang kanyang itataas. Follow me? Kaya ang self-esteem ay demonic, satanic yun. Follow me? Bakit tumalabas ng mga young people sa mundo? Diba? Para bang ang lahat ng kanyang obligasyon ibigay sa kanya yung gusto niya. May trabaho na, mareklamo pa. Di ba? Nag-pray ka ng trabaho, mareklamo ka. Di ba pinag-pray mo yan? Di mareklamo ka? Hirap eh. Hindi mo kasi niliwanag na ang gusto mo ay model ng ataon. Tapos sabi mo, Lord, give mo kong trabaho, challenging. Yung binigyan ka. Nahihirapan ka. Nagreklamo ka. Okay? Saan niliwanag mo na maging modelo ka ng ataon para hihiga ka lang doon? Pero kahit ito, mahirap ito, maghapon ka nakahiga. Hindi ba? You follow me? Teach your children to be what? Una, humble. Pangalawa is what? Thankful. Be thankful. Okay? Amen? Kumikita ka dyan, nagkakabig thankful. Hanggang sa lahat ng tinatanggap mo. No? Kaya we are battling for the next generation. Amen? Diba ang turo ng mundo? Pag hindi mo tuturuan natin ang mga anak, talagang mawawala sila. Okay? Kahambugan, katanyagan, kasikatan. Amen? They are lovers of pleasure more than lovers of God. Ano pa? Lovers of self. Maibigin sa sarili. If you, 2 Timothy 3, 1-2, diba? Maibigin sa sarili. Hindi maibigin sa Diyos. Diba? Maibigin sa sarili sa narcissistic. Narcissistic. Okay? Lovers of self. Nakita mo yung Facebook nila, punong-puno ng mukha nila. Nakikinig sa akin? Tinawin mo punong-puno ng mukha. Sawang-sawa na ako sa mukha mo. Puro self. Hindi ba? Gusto sumikat, gusto magkaroon ng pangalan. Kaya
Christian pero sumasali sa beauty contest, naka-bikini, naka-brief. Totoo yan. Na ano hindi nakikita? Mas guwapo ako sa kanila, mas maganda ako sa kanila. Narcissistic. Nakikinig ka sa akin? Aliwin mo yung ba ang nais ng Diyos sa atin? Dakila ako, magaling ako. Yung ba nasa Diyos sa atin? Alam mo yung may tumaduro sa atin ng di ba? Hindi ko na malimutan kasi sila yung dumalo rito ng may dalang aso. Napaganda na rin. Pinapalo ko rin sila sa ano. Napalit na rin ako. Kasi Christian daw sila, pero dumalo sa akin. Napalit na Christian. Pero sumali nung mayroong panahon nung ano meron doon sa Kapitolyo, ang tawag doon? Anila. Sumali yung anak na lalaki ng parang mister, yung palalaki, nakabulit. Tonto, wala may mga bakla sa harapan. Yung nasaan siya. Nakakahiya, diba? Nung hindi gawang Kristiyano yun. Na kung magulang ka, tinulong mo yung anak mo, gawin yung bagay na hindi naman dinangwil ng Diyos sa kanya. So, hindi ang magtataka, hindi nawala sa church. You see this guy? We are battling for the next generation. Alright? At upang tayo magtagumpay, manatili, lumalago kayo, nagbubunga kayo, nabibigay yung Diyos, mahalaga number one, we have meron tayong right view of what? Pakalaga, number one, right view of what? Right view of God. Meron kang tamang pananaw at pagkakilala sa Diyos. Ano yung pangalawa? Right view of what? Right view of man. Without Christ, we are nothing. We are vanity. Nagkaroon lamang ng kabuluhan ng buhay na sapagat nakakilala tayo sa Diyos. Natagpuan tayo ng ating Panginoon. Niligtas na tayo, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, binigyan tayo ng karapatang maging anak na Diyos, pero nakatiyak na langit ating buhay. Yun lang ang Diyos. Bakit nagkaroon tayo ng kabuluhan? Nagkaroon ng direksyon ng ating buhay. Without Christ, kung hindi tayo naligtas, saan tayo ngayon? Baka adik ka. Baka matagal ka ng patay. Taliwanag ba? Isipin mo yan. Kaya salamat sa Diyos. Amen? Actually, hindi tayo ang naghanap sa atin. Siya ang naghanap sa atin. Luke 19:10, the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang anak ng tao ay naparito upang kanyang hanapin at iligtas tayong mga nawawala. Kaya magpasalamat ka sa Lord natin o ang kanya. Niligtas ka, binago niya buhay mo. Okay? We need to have the right view of mind. At ituturo natin sa ating mga anak. Okay? Thirdly, notice verse number 9. Number 9. Balikan niyo po, Psalms 144 and verse number 9. Nandiyan na po kayo? I will sing a new song unto thee, O God, upon a psaltery and an instrument of ten strings. Will I sing what? Praises unto thee. Okay? Don't forget that during that time, wala pang church. Ang church ay nagsimula sa New Testament during Christ's earthly ministry. You follow me? Amen? Doon pa lang David, kingdom sila na sumasamba sa Lord. Okay? Sumasamba sila sa Panginoon. At talaga umaawit sila. Okay? Pangatlong bagay na napakahalaga upang ang Kristiyano ay lumago, tumibay, bawat pamilya, at ang mga anak natin ay talagang magpatuloy kahit wala na tayo, magpatuloy sila. At ituloy ang gawain nyo siya, pangatlong
we need to have the right kind of worship. The right kind of worship. Mahalaga ito. Mahalaga ito. Okay? Right kind of what? Yes, right kind of worship. Don't forget this, okay? Don't forget that. Tulong mo, okay, sa tunay na pagsamba, it includes salvation, di ba? Sabi ko? Okay? Sa tunay na pagsamba, it always include what? Salvation. Salvation. Sapagat hinahanap ng Ama ang tunay na mananamba. Hindi ka makakasamba kung hindi ka naman ligtas. Nakikinig ka sa akin? Hindi ka totoong makakasamba kung wala ka namang salvation. Okay? Okay. Yes, we need to have the right kind of salvation. Now, listen carefully. Sana'y walang matisod. Marami ngayon, marami ngayon, they come to church for praise and worship. Okay? Na ang dapat naman talaga ay worship and praise. Okay? In many churches today, people come to church for what? Okay? Na ang dapat ay what? Worship and praise. Inom mo lang ang tubig. Kaya, yes, they come to church, they sing praises, okay? Darating sila sa church, they sing praises, taasan ng kamay, kaimbutan, talunan, and then after that, sabi na, okay, nakasamba na kami. Diba? Kahapon sa winning din, dali ko naman at bakit kaya. Yes, kaya punta sila sa church, awitan ng papuri, nagtataas ng kamay, okay, and then palundag-lundag, then after that, sabi nila, nakasamba na kami. Nakasamba na kami. Now, take the question. Itong tinatawag na praise and worship is killing good people, the Christian, and our next generation. Pastor, bakit mo sinasabi na ang praise and worship ay kanyang pinapatay at inilalayo, sinisira yung next generation? Bakit? Because they think that after song service is over, nakasimba na sila at uuwi na lamang sila. Kasi ano sila? Nakapag-praise and worship na. Okay? Now in John chapter 4, sundan niyo po ako, John chapter 4, 23 to 24, tignan niyo po mabuti ating talata sa Bible, kung meron Tagalog din sa just na makilagay. In John 4:23 to 24, ang sabi ng Bible, ang sabi ng Panginoon, at dumarating ang oras, at ngayon na, 23, datapwat, dumarating ang oras, at ngayon na, nasasambahin ng mga tunay na, kita mo yun? Okay, sino ang sasamba? Tunay na mananamba. Paliwanag ba? Sabi ko kanina, sa tunay ng pagsamba, it always involve what? Salvation. Salvation. Ang tunay na mananamba ay yung nakatiyak ng langit. Tinanggap si Christ bilang Savior. Sila yung true worshiper na hinahanap talaga ng Diyos ang pagsamba nila. Nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ganong maging mananamba sa Kanya. Sino yun? Yung sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. In verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya
nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Okay? The right kind of worship. Huh? Okay? Now, ano ibig sabihin, Pastor? Okay, listen Christian. We ought to come to church with the spirit of worship and reverence towards God. Ito yung pinapag-usapan doon, na tayo ay pupunta ng church na mayroong spirit of worship and reverence towards God. Towards God. Okay, listen. Okay, listening with this what? Words the Bible. With what? Humility. Ano yung pangalawa? Meekness. Ano yung pangatlo? Submission. Okay? Now, anong sabi ng Bible ngayon? Okay, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at what? Katotohanan. Ano yung katotohanan? Thy word is truth. Ito yun. Ang pagsambang totoo, kinakalang is what? Hindi ka sumasamba kung anong gusto mo lang na gawin. Okay? Lahat ng gagawin mo sa pagsamba, dapat ito ang manual mo. Ito yung truth. Okay? Kaya pag binasa mo ang Bible mo, makikita mo talaga sa New Testament, sa tuwing na mayroong pagsama, mayroong preaching. Okay? Ang pangunahan is what? Preaching the Bible, the Word of God. Then, ilang awitan lang din. After that, nakasamba talaga nandun na. Okay? Now, kaya sa pagsamba, andun, okay, andun yung pagsamba, nandun yung paggalang mo sa Diyos, nakinig ka ng salita ng Diyos, na meron what? Humility, ano yung pangalawa? Meekness, ano yung pangatlo? Submission. Okay, ano yung sabihin? Ganun yung sabihin. Okay? Yung bang tinatanggap yung mensahe ng Diyos na may kababahang loob, hindi ka nagagad ng kamay. Paliwanag ba? Meron ka submission na namang napakinggan mo, Lord, nagpapasakop ako, gagawin ko ang iyong sinabi. Nakinig ka ng salita ng Diyos. Nakaunawa ka. And then, doon ka ngayon mag-pray sa Diyos. Nakunin po ako? Okay? Worship and praise. Okay? Then, sapagkat napakinggan mo yung salita, doon ka rin mag-praise. And then, andun yung praise mo sa Diyos. Okay? You praise God for what He did in the midst of the church. Okay na katipo? And then what? And then, praise God for what He did in the midst of the church. Kaya ka magpupuri sa Kanya kasi nakakakinig ka ng salita ng Diyos. At sa iyong pakikinig, nakaunawa ka at may nangyari. May nangyari sa napakinggan mo. Kaya ka nagpupuri sa Kanya. Sa worship, nakinig ka ng salita. Nakinig pa ako? Nakinig ka ng salita with humility, ano yun? Meekness, ano yun? Submission. Nakinig ka. Okay? And then, sa napakinggan mo, may nangyayari kaya nagpupuri ka ngayon sa Diyos. Anong nangyari? Okay? Did God convict you of sin? Okay, you see that? Pangalawa, did God reprove you of your wrong belief and wrongdoing? You see that? Anong pangatlo? Did God challenge you or convict you to do something for God? Ito lang nangyay. Kaya ginabag ito. Mula pa ng 1994 tayo. Lagi yung tinuturo, ang tunay na ng pagsamba may nangyari sa iyo. Hindi ka sumamba kung walang nangyari sa buhay mo. Ang tunay na worship may nangyayari sa nag-worship. Ano yun? Andun, sa pakikinig mo, na-convict ka sa kasalanan ginagawa mo. Pangalawa, sa pakikinig mo, itinuwid ka ng Lord sa malimong paniniwala at malimong gawain. Pangatlo, nahamon ka or tinawag ka ng Diyos to do something for God. Nakikinig mo sa akin? Yan ang pagsamba.
nawala na sa maraming simbahan, kaya ang mga young people nila nawawala at nagwawala. Can you imagine? Matagal ng Christian pero nagbe-vape. Can you imagine? Christian daw pero may tato, nagpapatato. Nakikinig ka sa akin? Can you imagine? Christian daw pero bading. Can you imagine that? Mahina ba ang Diyos mo? Hindi ka kayang baguhin. Kung tunay mong tinanggap si Christ, magbabago ka. Sapagkat Diyos ang tinanggap mo, yung Creator ng heaven and earth. Amen? If any man be in Christ, He is a new creature. All things are passed away. Beyond all things are become new. Ang sino ng na kay Kristo ay bago na siyang nilalang. Yung mga dating bagay, lumipas na. Narito sila'y pawang naging bago. Amen? Talagang pag nasave ka, talagang tatanggalin ng Lord yung issue mo. Hindi kita parang pilitin. Wala akong power para baguhin ka. Pero kung talagang tumanggap ka kay Christ, ni Kristo babago sa'yo. Hindi ako. Si Christ ang babago sa'yo. Who am I? Kung yung sinabing lahat, ako, volunteer ako. I am nothing. Hindi ako importante. Si Christ ang importante. Yes, Christian. Praise and worship is killing the next generation ng mga Kristiyano. Amen? They go to church na parang nag-punch lang sa clock. Then uwi na. Wala nangyari. Hallelujah me? Kaya delikado ang ating mga young people. Delikado sila. Kapag hindi sila natulungan, delikado sila. Mawala yung mga yan. Delikado mga kabataan natin. Yung mga kamag-anak kayo, pinsan kayo, na maaaring pagka napalayo sila sa atin, isama na nandun sa kayo kanila doon, wala na. Akala nila, okay na. Yung mga naligisan, kasi akala kaya binabi ko nalulungkot ako, marami akong kilalang mabubuting tao, mabubuting Kristiyan na nakakasama namin natin Penyo. Nung magkaroon tatisunan, tambuhan, nawala sa Bible Bank. Ngayon, nasa kung ano ng simbahan na. Victory in Christ is it na nakakalungkot. Okay? Nakakalungkot. Nasa praise and worship na. Okay? Nagsimula tayo 1994. During that time, parang hindi pa uso yung praise and worship. Diba? Hindi pa uso yun eh. Kaya nagsimula lang itong praise and worship sa Amerika, mga 90s na. Then nagsimula na rin na ano man gusto mong suot, basta okay sa iya, kahit luxury ka, kung relax ka dyan, go to church. Sige. Ang mahalaga ay hindi yung panglabas, kundi yung puso mo. Pero kung talagang right ang puso mo, ay, susot ka ng mas, bakit sasamba ko sa Diyos eh. Di ba namin? Pinatawag ka ng gobernador, pinatawag ka ni Bongbong, yung matatao doon. Nakakinig ka sa akin? Pinatawag ka ni gobernador, pinatawag ka ni presidente, sa office, pupunta ka ba na nakashirt ka? Nakasinilas ka, pupunta ka, harap ka, sabihin mo sa akin. Magdadamit ka ng maayos, hindi mo ba? Tama ba ako? Magdadamit, how much more sasamba ka sa Diyos? Sa akin, okay lang. Ano problema? Mahalaga, narito ka. Tama ba ako? You see? Pero bakit ako nagdadamit ng maayos? Hindi. Bakit ako nakabarong? Hindi para sa inyo. Para sa Kanya. Okay. Praise and worship is killing the next generation.
ang mga tao dyan, yung mga YP dyan, nakita mo, they go to church, pero very siya, napakababaw ng Christian life. Gusto ko pa sabihin na mga hilaw na Kristiyano yan. Tama, di ba? Walang Bible, ang Bible nasa cellphone. Nakikinig ka sa akin? Nagbebe, may tato, sambahin pa rin, matuloko pa rin. Nakikinig ba ka sa akin? Walang galang sa magulang. Isipin mo yan. Bastos. Isipin mo yung mga hindi pa. Ako lang, bilang pastor, very considerate to. Tawa ko na eh. Sabi ko na naman, yung mga bata ito, dinaanan natin, di mo lang binate. Ako pastor dito, ano na? Eh siguro sa bahay na, gano'n din yan eh. Dumating sa bahay, si tatay nakatayo sa pinto, nilampasan lang. Hindi mo lang binati tatay mo. Bakit? Mukhang pinto ba tatay mo? Ano ba? Hindi na si nanay, gano'n lang. Pero dito, itinuturo natin, hoy, inay, mahalagang marunong kang kumilala. Maging magalang ka sa pastor, maging magalang ka sa mga magulang mo. Nakikinig ba sa akin? Para humaba buhay mo. Okay? Maging magalang ka. Okay, pag kumikita ka na, alalahanin mo magulang mo, nagpalakit, nagpakain sa'yo, nagpaaral sa'yo. Maniwalang ba? Alalahanin mo sila. Okay? Right view of worship. Sa tamang pagsamba, ang buhay nagbabago. Amen, Christian? Amen? Amen? At ang tunay naman na meron siyang burden sa kaluluwa ng tao na maligtas din, makakilala rin. Nagkukwento ko sa iyo. Alam ni Brother King, at iba rito, yung si Charles Spurgeon, the prince of the preacher. Hindi nag-aral sa Bible school, pero ang church niya, okay, mahigit 10,000 dumadalo linggo-linggo. Okay, ang tawag siya ba? Metropolitan Baptist Church. Okay? Maging mga royalty dumadalo sa kanya. Sa dami ng dumadalo, dumating ang time, na mas marami pa yung nasa labas kaysa sa loob. Totoo yan. Basahin yung story niya. Baptist. Dumating ang time na para lamang talaga ma-accumulate lahat, pinababayaran na yung upuan para sa ganun para malimitahan ng tao. Pero kahit may bayad ng upuan, puno pa rin. Alam niyo nga sa maganda rin ito. May mga members siya na bumabayad ng upuan para sa mga kamag-anak na gusto nilang maligtas. Sila nakatayo na lang. Kasi ayaw ng upuan ko, sila nakatayo na lang. Nakakatuwa, di ba? May burden sa kaligtasan ng mga masubuhan. Pag nabasa ko sabi ko, ang sarap naman ang gano'n, di ba? Amen? Hindi ba rin nakatayo ako, pero ang mahalaga, yung gusto kong masave, ako po. Amen? Amen siya? Ilang tuloy na maraming ba? May burden sa kaluluwa ng tao. Okay? Pang-apat. At panguli. What is verse number 10? Psalms 144 and number 10. Natin verse number 10. Sabay-sabay tayo. It is He that giveth salvation unto kings, who delivered David, his servant, from the hurtful sword. Okay? Siya ang nagbigay ng kaligtasan sa hari na siyang nagligtas kay David na kanyang lingkod sa malugat na tabak. Na the word salvation means
deliverance, di ba? Salvation is what? Deliverance. Yes, we need to have the right view of salvation. We need to have the right view of salvation. Okay? Now, during the Old Testament times, they are looking forward sa salvation darating si Christ. Tayo naman ngayon, kaya nga, ang kaligtasan ng panahon ng mga propeta, they are looking forward sa darating na tagapagligtas. Tayo naman, nakatingin sa dumating na Savior, namatay na, ilibing na at nabuhay na. Maliwanag ba? Noong Old Testament times, nakatingin sila sa darating pa lamang na Savior. Maliwanag ba? Na alam nila mamamatay para sa kanila. Tayo naman nakatingin sa nangyari na. Ay, amen siya? Amen? Amen? So pareho din. Si Kristo ang Savior. Wala nang iba. John 46, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa pamaliban sa pamamagitan ko. Amen siya? Na si Kristo, bagamat Diyos, nagpakababa, nag-anyong alipin at naging masunurin hanggang sa kamatay doon sa krus. Romans 5:8, ipinakita niya yung kanyang pag-ibig sa atin. Bagamat tayo ay makasalanan, si Kristo ay namatay ng para sa atin. Romans 10:9, nabuhay siyang muli at siya'y buhay magpahanggang sa ngayon. Amen? At ang kaligtasan ay naganap na ni Kristo. Tapos na. Ang kaligtasan, ino-offer na lang. Inaalok na lamang ng Diyos sa iyo. Ang kaligtasan is what? Ibinibigay. Gift of God. Ang Diyos ang nagbibigay ng kaligtasan. Nakikiliwanag ba? Naliwanag ba? Ang Diyos ang nagbibigay ng kaligtasan. Romans 6:23, the gift of God is what? The gift of God is what? Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Siya nagkakaloob, siya nagbibigay. Amen? Listen carefully. Listen carefully. Hindi ako, hindi ikaw, wala kang anumang maibibigay sa Diyos para iligtas ka niya. Naliwanag ba? Wala kang anumang maibibigay o maiaalok sa Diyos para iligtas ka niya. Bagos siya ang nagbibigay sa iyo. Anong kailangan mo lang? Tatatanggap ka lang. Nakukunin ba ako? Amen? Para maligtas ka, tatanggap ka sa Kanya. Siya ang magbibigay sa iyo. Hindi ikaw ang magbibigay sa Kanya ng anuman. Sapagat lahat mong katwiran ay mistulang maruming basahan sa harapan niya. Aliwanag ba? Isaiah 66 verse number 4. All our unrighteousness are as a filthy rags. Amen? We need to have the right view of what? Salvation. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Hindi mo makakamtan sa pamamagitan ng anumang gawa. Ephesians 2:8, amen? For by grace are you saved through faith. Sa biyaya, kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi ng iyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng anumang gawa para wala kang maipagyabang sa Kanya. Amen? Amen? Ang Diyos ang nagbibigay. Ikaw ay tagatanggap. At ulitin ko, wala kang anong pwedeng ialok, ipangako sa Kanya, ibigay sa Kanya, para iligtas ka. Wala. So, bakit mo binibigyan din yan? Because we need to have the right view of what? Sabihin mo, listen carefully, matatapos na ako. Kaya sabi ko sa inyo, honestly, ako'y nangangamba. Ako'y natatakot sa mga new gen church. No? Na talagang most of them ay nadaya sila ng kaaway. Ang kanilang kaligtasan ay nakabase sa kanilang emotion.
feelings. Are you saved? Are you sure na pag lumalay ka sa heaven ka pupunta? Sabi na, opo. Bakit? Sabi ko, bakit? Kasi yun ang nafe-feel ko. Nakakatakot. Nakakatakot na maraming dumadalo sa mga churches ngayon. Hindi tiyak 100% kung sa langit pupunta pagka namatay. Nakakatakot. Sapagat karamihan ng mga New Gen Church, ang salvation, listen carefully, ito ang kanilang sinasabi. Kahit basahin mo sa, ano yung, about, yung sa internet, yung kailang statement of faith, binabasa ko yung Presbyterian salvation, after that, paano mas-save. Most minsan, ginaganting Roman road natin, pero pagkatisan, paano ka maliligtas? Ang sabi ng isa, pinatinig ko, na tanggapin mo si Kristo, pagsisihan mo lahat ay yung kasalanan, talikuran mo yung masasamang gawa, bibigyan kayo ng buhay wala hanggan. Ang sabi ng isa naman, binasa ko, commit your life to Christ. Give your life, give your heart. Sabi ng isa, ihandog mo ang puso mo. Idedikit mo yung buhay mo sa Kanya. Sabi naman isa, humawa ka lang sa Kanya. Ang sabi naman ng isa, ang mahalaga ay relasyon. Now, relasyon, anong relasyon? Hindi naman kaya yung paliwangan. You see? Na mga kaibigan, we need to have the right view of salvation. Kaya hindi katakataka na may praise and worship sila, pero walang buhay na bago. May praise and worship sila, pero ang kailang way ng pagsamba, every Sunday lang after that, wala ng Christian life nila. Okay? Now, Christian, we need to have the right view of salvation. Okay? Ano yung right view, Pastor? Listen carefully. Ikaw ay isang makasalanan. Marumi sa harap ng Panginoon. Wala kang pwedeng ipaghambog sa Kanya. Sapagat ang lahat ay nagkasala. Secondly, sapagat makasalanan ka, patungo ka sa kaparusahan. Sapagat yan ang kabayaran ng iyong kasalanan. Ang kamatayan. Anong kamatayan? Second death sa lake of fire. Thirdly, inibig ka pa rin ng Diyos. Ang Diyos ay nagkataong tao, si Jesus, namatay sa krus na para sa iyo, nabuhay na muli. Ika-apat, siya ang nangako, upang ang sino man sa kanya sumam, palataya, ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaraming talata sa Book of John. Manampalataya ka. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Amen? John 1:12, but as many as receive Him, ang lahat ng tumanggap sa Kanya, pinagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatid yung nananampalataya sa Kanyang pangalan. Kaya yes, the right of salvation, ang kaligtasan ay what? By grace through faith. Ang kaligtasan ay what? Ito'y biyaya. Makakamtan sa magitan ng pananampalataya. Ngayong umaga, ikaw ba'y ligtas na? Are you sure 100%? Nasa langit yung lang pagka ikaw ay namatay? Ano ang basihan mo ng pagtungo ng kalangitan? Anong pinangahawak mo? Bakit kaligtas? Kung hindi mo alam, hindi kaligtas. Okay? Now, kung sinasabi mong ligtas ka, isa pang tanong ko, saan ka naligtas? Yes, saan mo sa'yo ka, pero saan ka naligtas? Paano ka naligtas? Mga kaibigan, we need to have the right view of salvation. We need people, young people, with the same mindset of Christ commission, that want to see people saved. Kasi ang talagang ligtas, may burden siya.
na maligtas din ng iba. Amen? Amen? Now listen. So the reason we battle, the reason kung bakit natin ito pinapag-usapan, ang lahat ito, nasa verse number 12. Tingnan po. Okay? Na anong dahilan, Pastor? At tayo ay nakikipaglaban, no? Okay? Sa mundo ito. Okay? Anong dahilan? Verse number 10. Tingnan. Okay, nandiyan po ba kayo? Verse number 12. Number 12. Ready? That our sons may be as plants grown up in their youth. Kita niyo po yun? Kita niyo po? Ano sumunod? That our what? Daughters may be as what? Corners, stones, valleys, after the similitude of a taras. Ginuhit ako yung sons and daughters. Sila ang dahilan kung bakit tayo nakikipaglaban. Ang ating mga anak, yung next, what? The next generation ng mga Kristiyano. Okay? Yes. So that our young people grow up to be strong and principled adult. Amen? Amen? Lumalago, tumitibay. Amen? Nagmamature. May prinsipyo ng Bible. Maliwanag ba? So that our boys, so that our boys grow up to be a man. Amen? At yung ating mga kadalagaan naman, grow up na talagang feminine. Babae talaga. Amen, Christian? Dati po, palis, malinis, makintab. Sa palasyo ng hari. Amen? Kaya, this morning, yes, we are battling for the next generation. Okay? Let's go. Na yung ating mga young people dito. Okay? Iwan man namin sa itong Calvary, alam namin magkapatuloy. Kung paano kami nagsimula, tatapusin yun. Amen? Amen? Yung ating mga kabataan lalaki, talagang man. Mga kababayan, talagang babae. Ang mga magulang natin, mayroong prinsipyo, responsible, okay, well-experienced as a Christian, na kaya nila, na kanilang sabihin, mga anak, ang ating kaligtasan, ang ating kalakasan, ay lahat galing sa ating Panginoon. Lahat ating mga pagtagumpay natin by the strength na galing sa Diyos. Naranasan ko, itinuturo ko sa inyo. Ay lalo ito may mga langit.